Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus mula December 1 to 7, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung ano magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung ano mapipick up ang energy. Walang masama kung panonoorin nyo ang sun, moon at rising sign ninyo. Kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay single. Single na babae. Ex-wife, biyuda. Yun. Sila ang bida. Sa spread na to, kung di nag-resonate, di baka to ay pwedeng para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Doon sa second spread, may second spread pa naman. Third, fourth, depende. Kung wala talaga, edi dun sa susunod na spread. Pero dito sa case na to, yung sinabi kong bida, ano to? Parang magsisimul tapos, ano to? Abandon? Wait lang. So ang dating sa akin, sa dalawang to, may chance na may dumating sa buhay ng iba sa inyo na single, byuda, ex-wife. Dumating na new love interest. Sa week na to, o baka nga dumating na. Kaya lang kasi i-abandon nila eh. Hindi nila siguro type. O dahil mas gusto nila maging single. Parang wala sa isip nila maging in a relationship. Parang sa topic ng love. May dumating o wala. Priority niya maging single. Okay? Ayaw niya pa. O dahil siguro in pain pa rin siya, kaya mas pinili na lang niyang maging single dito. Pero mas tumatama to sa mga byuda, single, ex-wife na may dumating na. Kaya lang di nila type eh. Yung taong dumating sa buhay nila. O parang puno pa rin sila ng fear dito na magmahal ulit. So, single pa rin siya eh. Sa buong week, single pa rin eh. Ito, ibang senaryo na dito. Minsan nagdidikit, pero madalas hindi. Yung kwento, ay, bakit baliktad to? So, mamaya ako na ayusin, bakit baliktad to? So, sa case nito, babae ulit oh. Pero dito, kasal siya. Hindi kasal, di nanay. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. O sa kakilala nyo. Kasi pwede rin naman sa kakilala nyo to. Kasal, nanay, mayaman. Hindi mayaman, may sariling business. May business yung babae. Kung walang business, di may career siya, may work. Permanent siya doon. Depende. Basta may pera siya. May work na lang siguro. May pinaghuhugutan siya ng pera. So, kung di permanent, may work. Okay? Basta may work. Baka kakapasok lang niya sa work, di ba? Basta may work. Kung wala siyang work, may nagpapadala ng pera sa kanya kahit wala na siyang trabaho. Kahit di na siya magtrabaho, may permanent source of income siya. Siguro pinapadalan siya ng kapamilya niya. Pwede rin gano'n.
So, alin man doon yung description dito. Ano yan? 6 of Wands, 8 of Wands, at ano to? Judgment. So, sa case na to, malaki ang chance ng reconciliation. May makikipagbati sa kanya. Hindi siya yung makikipagbati, kundi may someone na magme-message sa kanya. Natutuwa siya kasi feeling victorious siya dahil siya yung in-approach. Okay? Hindi siya yung nag-approach, kundi siya yung in-approach. At yung taong to yung nakipagbati sa kanya. Kasi may case na yung iba mismo yung nakipagbati. Di ba? Tinanggap naman yung apology. Hindi ganun yung case dito, kundi may someone na mag-message o kukontakin kayo, in short, tapos makikipagbati dito sa judgment. Iba pang case. May judgment tayo. Promotion. Para sa iba, award. Promotion. Recognition. Ma-recognize yung iba sa inyo. Ma-appreciate ang talent, skill. O kayo sa trabaho. Probably sa trabaho to. Yun yung parang awakening dito. Sa judgment natin. Na parang mabubuhayan kayo ng dugo yung iba sa inyo. Kasi magugulat sila dito. Dahil doon sa mababalitaan nilang good news. Ayun nga, paparating. Good news paparating. Pero again, ito lang yung tatamaan, yung description na sinabi ko. Babae. Diba? Oh, ano yun? There's something better opportunity. Something better opportunity. Pero case-to-case basis, sabihin natin may something na nawala sa buhay nyo. Kaya sabi dito, there's something better. Okay? Kasi may paparating na new opportunity. So again, case-to-case basis kung anong nawala. Na may something better pero at may darating na new opportunity, don't worry. Listen to your intuition, don't stop. So, wag daw mag-stop sa paggamit ng intuition. Okay? Parang na-encourage yan na sa week na to, be intuitive. Kasi may case na, i-ignore natin yung intuition. Diba? May times na ganyan. Pero sa case na to, sa week na to, important na makinig sa intuition. Huwag titigil, okay? Sa pakikinig sa intuition. Not the right time. Ang ano kaya yan? Let go. Well, siguro magkadikit to. Yan. Yung apat. Sabi ko may nawala, di ba? Na kung anong nawala, may something better. Kasi may paparating na new opportunity, not the right time na habulin yung nawala o umalis. Probably ex to. Kaya let go. Parang hindi na-encourage i-chase yung nawala sa inyo, probably ex.
O anyone na nagdesisyon umalis sa buhay ninyo. Kaya sabi, let go. Whether friend yan, o basta anyone na malapit sa inyo na umalis. Wala na sa buhay niyo, umalis sila kusang umalis. Kaya sabi, not the right time na mag-reconcile. Mas maganda pang i-let go na lang sila. Kaysa buuin ulit yung relasyon o connection o friendship. Hayaan nyo na sila. Let go na to. Baka hanggang doon na lang talaga yung period ng connection. Kasi ganun talaga eh. May expiration ang connection. Depende sa soul contract na napag-usapan sa past life o doon sa tawag dito kabilang mundo bago na punta dito sa earth. Teka, dito na tayo sa susunod. Eto, pang masasabi nito kasi tagtatatlo na sila eh. Extra message pa sa week na to. Bond, a love bond grows stronger over time. Well, bonding to. Na parang kung mananatili tong bond o bond, magbo-grow. So, sa madaling salita, applicable to sa mga magkakaibigan na pag nanatili tong bonding, baka mag-blossom yon into a relationship. Ngayon, pwede rin to sa mga magkakarelasyon, di ba? The more na mas may bonding, the more na mas mag-grow yung relasyon. Kaya spend time, quality time sa isa't isa ng madalas. Advice yan dito. Admire. It's time to think of everything that you admire in your partner. Well, sa case na to, ngayong week daw, para siyang na-encourage na i-show ang appreciation, admiration sa partner. So, yun, sa week na to. Siguro para magkaroon ng excitement, di ba? Para mas magustuhan. Ganun eh. Para mas magustuhan yung isa ng partner. Kailangan niyang mag-show ng appreciation, admiration, i-shower niya ng love o care. Para magkaroon ng spark ulit yung connection. Ganun eh. Ito ang huli, embrace. Embrace what destiny has in store for you. So, tanggapin lang daw kung anong ibigay ng destiny. Whether good or bad. Ano siya eh. Part ng growing up o maturity. Kaya sabi, embrace lang. Ganyan. Yung experience kasi eh, ganun eh. Nag-grow tayo sa pamamagitan ng experience. Kaya, grab lang ng grab. Oh my God. O, embrace lang. Kahit ano pang mangyari. Meron tayong matututunan sa kung ano ibibigay ng destiny. O universe. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.